Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa isang kontrobersyal na revelasyon na binitawan ng dating senador na si Lacson, kahapon ukol sa umano'y mga kabulastugan ni Presidente Kuting, ayon kay Lacson, maraming anomalya at katiwalian ang nagaganap sa kasalukuyang administrasyon na hindi natutugunan ng Pangulo. Sa isang matinding talumpati sa Senado, inilantad ni Lacson ang mga dokumentong ebidensya at nagpapakita ng mga irregularidad sa ilang proyektong ng gobyerno. Hindi natin pwedeng palampasin ang mga ganitong katiwalian. Kailangan managot ang may sala, wika ni Lacson. Dahil sa mga akusasyong ito, maraming kritiko at mamamayan ang nagpunta sa palasyo upang ipayag ang kanilang pagkadismaya. Nagkaisa ang mga nagprotesta sa kanilang panawagang magbitiws na sa pwesto si Presidente Kuting kasama ang kanyang asawa na si Lizata Naswagsa na sinasangkot din sa mga isyong ito. Ayon sa ilang ulat, isang tensyonadong eksena ang naganap sa palasyo. Napilitan ang mga opisyal ng seguridad na magpapatupad ng mas maigpit na mga hakbang upang mapanatili ang kaayusan at seguridad ng Pangulo at ng kanyang pamilya. Bilang tugon, sinabi ng tagapagsalita ng palasyo na walang katotohanan ng mga paratang ni Lacson. Ito ay isang desperadong akbang lamang upang sirain ng administrasyon na nanatili si Presidente Kuting na tapat sa kanyang sinumpang tungkulin na pagsilbihan ng bayan. Patuloy ang pagtutok ng publiko sa isyong ito lalo na't maraming netizens ang nagpapahayag ng kanilang suporta at galit sa social media. Hinihintay pa rin ng marami ang magiging susunod na akbang ni Lacson at ang posibleng aksyon ng Senado ukol sa usaping ito. Sa kabila ng mga batikos na nanatiling matatag ang Pangulo at ang kanyang administrasyon, magpapatuloy kami sa aming mga programa para sa ikabubuti ng bansa, ani sa tagapagsalita ng palasyo. Abangan ang mga susunod na kabanata sa umuusok na isyong ito. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Nasusuporta sa kanilang bangag na presidente. Okay? Hindi naman lingid sa kalaman ng mga yan, ng mga military, ng mga PSG. Di ba? Kung anong ginagawa ng kanilang commander in Polvoron. Okay? Doon sa hindi pa nakakanood, hanapin nyo lang yung hashtag na panood ko na, Protect the People, o punta kayo sa Boljakan channel, Boljakan, Maharlika Network. Ayan, senior. Pakishare nga sa Maharlika Network yung ating video kahapon dito sa Amerika. Sasagutin natin isa-isa yung mga sinasabi nitong mga ngagva. Okay? Una, congratulations sa lahat sa inyo dahil nasira daw yung SONA nila or according to Abalos. Pero unang-una, mga palangga, nakatutok talaga itong mga Genayupak na ito kasi ang daming trolls at ang daming bots na na gustong kontrolin ang narrative. Okay, mag-comment ka diyan kung anong pinagsasabi ng mga hitad. Right? Okay, sagutin natin. Sabi nila fake daw. Natural, alam ka naman sasabihin nila, uy, ang galing-galing ni Maharlika. Legitimate yan. Oh, wow, palakpakan natin, isama natin sa SONA. Hello? Okay, sige. Comment kayo dyan at sasagutin ko lahat. Please, yung mga sinabi ni Abalos na nagsasalta siyang humingi-wingi siyang ganyan. Diba? Okay. So, at AI daw, deep fake. Ano expect nyo? Ganun talaga ang depensa ng mga ngagva. Number one, kung napanood nyo po yung live natin sa YouTube channel kahapon, bago natin pinlay yung video, wala naman ako sinabi na mga kababayan, panoorin po natin si Ferdinand Marcos Bangag. Wala naman ako sinabing ganon. Sabi ko, let the people decide. Diba? Taong bayan ang uhusga. Sabi ko, ito at panoorin natin itong mamang ito. Okay? Taong bayan ang uhusga. Doon sa crowd, kung naririnig ninyo ako, the moment na finlash natin yung video, ang sigaw nila,
Oh my God, Marcos resign. Sinabi ko ba na yung nasa video na yon, si Ferdinand Marcos Jr., sabi ko, let the people decide. At nagdesisyon ang taong bayan, nagdesisyon ang mga nanonood na ang tingin nila dun sa video yung pinakita ko ay si Marcos Bangag Jr. Okay? Pero madali lang naman yan i-counter. Okay? Pag-usapan muna natin yung video. Okay? Abalos, DICT, DND, napakadali lang yan i-counter. You have the machineries, you have our money. Andyan ang pera namin, ng taong bayan, ng mga buwakan ng GNMS nyo, nilalamon nyo, ginagastos nyo sa inyong pansariling pangkabit, pang lahat, pag, name it. Bakit hindi kayo mag-spend, okay, ng pera ng bayan para ipa-authenticate ninyo? Anyway, na-authenticate ko na yan eh. Pero bibigay ko ba sa inyo yung papel? Hindi. Bakit hindi nyo authenticate on your own? Ano kayo? Ibibigay lang namin sa inyo ng ganun kadali. Ngayon, mga kababayan, makikita nyo na defensive itong gobyerno ni Bangag. Wala akong sinabi na, mga kababayan, panoorin natin si President Ferdinand Marcos. Ito po ang video na siya sumisingot. Did I say that? Balikan niyo yung video ko. Sabi ko, panoorin po natin ang mama. Okay, itong mamang ito. So ako, natutuwa ako. Congratulations nga sa inyo lahat. Dahil nataranta ang mga jutang GNMS, imbis na lumalantak na ng taba si Abalos sa batasang pambansa, di ba? Doon sa Congress, mga palangga, ano ginagawa niya? Nataranta sila sa kadepensa. Sabi ni Abalos, kitang-kita naman ang layo-layo ng mukha ng presidente. Doon pa sa hindi nakakanood, puntahan niyo sa ating Facebook. Ang dami na yan, multi-million na yan. Baka ngayon, across social media, baka 100 million views na yan. Kasi yung sa kay Chris Lam, 8 million. The last time I checked few minutes ago, magna 9 million na yata yung kanyang pinost. So sabi ni Abalos, eto mga kababayan, kailangan ninyong lawakan ang inyong kaisipan dahil itong mga jutang GNMS na mga kampo ni Marcos Jr., hinaharas kayo, tinatakot kayo na ang sinong mag-share ay kakasuhan nila. Akala ko ba, ang layo-layo ng mukha kay Marcos Jr., bakit magkakaso kayo? Ano sasabihin nyo? Nag-post kami na, yan si Bangag Jr., minention ba namin yan? Okay? So yun yung depensa ng mga kasyungaan nila. Depensang Bangag. Okay? Sabi niya, Abalos, ang layo-layo ng mukha. O, ang layo pala Bakit bothered kayo? Bakit sinasabi nyo na nasira ang inyong, para nasira ang araw, nasira yung SONA? At ikaw, Abalos, ha? DND, mamaya, basahin natin yung mga nila. Mga kababayan, ang sabi, bakit daw itinaon sa SONA? Bakit daw isinyo dito sa Amerika, sa labas ng bansa? Bakit daw hindi sa Pilipinas? Uy, talagang bangag ang utak mo, no, Abalos? Bakit? Uuwi pa ba ako dyan? Ha? Ganun ba? Kailangan pa bang, pag may gusto kang i-show, whatever, kailangan magdumasos ako ng pamasahe para umuwi ako ng Pilipinas? Sige nga, mga kababayan, kailangan bang i-show sa Pilipinas the fact na ako ay may death threat? Gusto akong gurgurin ng mga buwakan ng GNMS at may fabricated crimes si Lisa Tanas at ang kampo ng Jejemon? Uuwi ba ako dyan para ipalabas? 2 taon kong pinag-usapan ito. Tapos, after na mag-fabricate kayo ng crime at gusto nyo akong gurgurin, ay, uuwi ako sa Pilipinas kasi doon ako. Kasi masarap doon sa Pilipinas, mag-view tayo. Bangag. Right on your fingertips, pwede mo nang i-show ang gusto mong i-show o gusto mong i-play. Depensa ninyo, okay, na ito ay, yun nga, fake at kitang-kita naman, yung tenga daw magkaiba. Okay, ito. Ang pinakita natin ay moving, okay, video. Hindi siya still camera. Okay? Hindi siya still shots. Alright? So, pag didahan-dahan mo yan, okay, pag didahan-dahan mo yan, may mga anggulo na hindi talaga magkakapareho kasi unang-una, kahit na yung current picture natin, mga palangga, pag video, di ba, yung iba sa inyo, nagvi-video, tapos in-screenshot yung ganyan, di ba? In-screenshot nyo yung mga alindog. Unang-una, kapag in-screenshot yung inyong alindog, kumikinis ka. Napansin nyo yan. Yung mukha ng, pag-video, kunyari malayo ang kuha, ibibideo mo ganyan, tapos gusto mong kumuha ng angulo. Bakit ko alam yan? Ginagawa ko yan sa video ko. Ay, ang cute ko dito. Ay, ang ganda ko dito. Ay, ang ganda ng angulo ko dito. Diba ganun? So, isi-screenshot mo ngayon from the video, tapos yung kanyang pixels, hindi na ganun kaganda. But, kung titignan mo, okay? Kung titignan mo, yung sinasabi ng tenga, it's all BS. Di ipa-authenticate nyo. Para masabi niyo sa taong bayan na si Maharlika ay naglabas ng fake video. Diba? Ipa-authenticate nyo. I challenge you.
Jutang Ginimes, di ba? Hindi ko naman sinabi sa inyo na ito po ay si Marcos Jr. Ang sinabi ko lang, mga palangga, panoorin natin ng isang mama. Ay nag-react kayo. Ibig sabihin, guilty kayo. At napakasimple lang sagutin. Kayo lahat. Kung gusto nyong bumalik, well, hindi na babalik ang tiwala ng taong bayan sa inyo. Napakasimple lang. Babalik tayo sa pulburon test. Bakit kayo naaalarma? Okay? Bakit kayo takot na takot? Ang sabi nga ni Abalos, ang layo ng mukha ni ang layo ng mukha kay Bangag Jr. Bakit yung reaksyon ng tao identical, eksakto? Ano gusto nyo? Bulagin nyo, yung tuslokon nyo ang mata ng taong bayan para lang umayon sa inyong mga kasinungalingan? At ito mga kapalangga, pakinggan nyo ang bawat salita ng mga bangag na ito o mga jutang Ginimes. Lahat ng mag-create sila ng task force. Task force! Akala ko ba hindi si Marcos Jr. yun? Bakit kayo mag-create ng task force para pigilin ang pag-spread nitong bonggang-bonggang pulburon video? You will spend millions of millions na naman na pera para mag-create ng task force. Ito po ay pagpapakita na gusto na tinatakot ang bawat na mag-share itong video na ito. At ang sabi nila, yun nga, pananagutin nila, hindi panagutin nyo. O makikipagtulungan kayo sa Amerika, sabi pa ni Abalo, sabi ng DND, di magkipagtulungan kayo sa Amerika. Gustong-gusto ko nga yun eh. Di ba? Nakontakin ako ng American government at nang mailatag ko pa ng gusto kung anong kadyutahan ninyo. Akala niyo natatakot ako sa inyo mga hinayupa kayo? Simple lang naman ang sagot dyan eh. Sabi ni Abalos, ang layo-layo daw. Bothered kayo. Bakit kayo naapektuhan sa zona nyo? Nasira. Although hindi ko pa napanood yung zona nila, mga palangga. Yung zona ni Bangag. Bakit kayo natataranta? Bakit gusto nyong ampatin yung video na hindi naman si Kuting, na sabi nyo hindi naman ito si Marcos Jr.? Bakit kayo natataranta in the first place? At bakit sinasabi nyo, mo Abalos, na ito ay malisyoso? Yung yung pagnanakaw nyong lahat sa kaban ng bayan, yung pagpapahirap nyo, balik naman po tayo sa issue ng smuggling, pulburonic, kidnapping, lahat na yan, araw-araw kong sinasabi, hindi lang yan malisyoso, araw-araw nyong kinikitil, ginugurgur ang buhay ng Pilipino. Itong video na ito, kung hindi ito si Marcos Jr., brush it off. Bakit kayo gagastos ng kaban ng bayan? Sige nga. Ngayon, sasabihin nyo, ang iba ang mga dahilan nila, ay luma na yan. 2010 pa yan, 2013. So, kung 2010 pala luma na nagsingot yung presidente nyo, dahil kiniklaim nyo, kayo ang nag-claim na siya yun eh. So, okay lang, mga AFP, PNP, mga Marine, na mga makikisig, na mga brusong-brusko, kung mga palangga, okay lang po yun, kahit 2010, 2011, 2012, na yung commander in Pulburon nyo ay sumisingot at talagang, feel na feel niya, kasi yun ang ng taong bayan, yun yung pulso ng bayan. Ano sinasabi mo, Abalos? Nakakaloka. Ay, hindi, ang layo-layo niyan. Ang layo-layo ng mukha. Bakit nataranta ka? Bakit nagpa-presscon ka? At bakit sinasabi mong tinaon pa para sirain ng presidente? Tignan mo kung pakikinggan nyo, tinaon pa sa zona, sinisira o destabilize ang presidente. Akala ko ba hindi si Bangag yung nasa video? Bakit kayo yung nagkiklaim? Sabi nyo, hindi to ang layo-layo. Bakit sabi nyo sinisira yung presidente? Coming from your mouth, filthy mouth. Kayo mismo ina-acknowledge nyo na ang nasa video ay si Bangag. Hindi ko naman sinabi na siya ay si Presidente Marcos Jr. Ang sinabi ko lang, mga kababayan, the moment of truth, antayin natin, tignan ninyo, panoorin ninyo, tignan ninyo, at kayo na po ang humusga. Ito po. Kinonfirm ko ba na sigurado ako, 100%, ito po ay si Marcos Jr. Mapipigilan ko ba ang taong bayan, ang mga nanonood, ay naku palangga, yung aking mga palangga na dumalo sa aking inorganize dito na event. Sumisigaw sila, mga kabataan pa yung karamihan doon. Di ba? Marcos Bangag, Marcos Jr. Kasi ibig sabihin, yung nakikita ng mga mata ninyo, kasi siyempre, yung brain ninyo, di ba? Hindi naman kayo bangag, di ba? So nakikita ninyo ng inyong mga mata, yun yung sinusunod ng inyong damdamin at yun ang namumutawi sa inyong bibig. Hindi ko naman sinasabi, mga kababayan, eto, sigurado ko 100%. Napakasimple lang naman sagutin na hindi siya nagpupulburon at eto, kung ako ang ganitong pinapakitaan ng mga ganitong klaseng video, sige, sabi niya, kung ako po presidente ito eh. Hawak nila ang pera ng bayan, hawak kontrolado nila lahat.
na kung kaya ni Marcos Jr. magpa-drug test ng 2 minuto, mahigit ng 2 minuto nung campaign, mga palangga, bakit hindi niya kayang gawin ngayon? Yun yung question natin, bakit hindi niya kayang gawin? Di ba? Ano pang sinasabi nila? Ano pang comment dito? Ito. Makipagtulungan kayo sa Amerika. Di makipagtulungan kayo sa Amerika. Bakit? Issue ba ng Amerika to? Yung pagpupulburo ni Kuting? You know? Dahil inamin nyo na mismo sa video ninyo na si Kuting yun. Okay, tignan natin. Ngayon mga palangga, issue ba ng Amerika ito? Ang pagdudurog. Hindi naman ako ang nagsabi, kayo ang umamin eh. Kayo ang umamin, napakasimple lang, magpulburon test ka. Di ba? Magpulburon test kayo. Okay, tignan natin. At itong anak ni Kuting Jr. Ayan. Ano sabi niya? Nung tinanong daw siya ng media, pathetic attempt to destabilize the administration. Sabi niya, I think it's a little obvious. Asan ang destabilization sa video? Sabi nga ni Abalos, mga kababayan, ang layo-layo ng mukha kay Marcos Jr. Bakit si Sandro ay sinasabi niya, okay, pathetic attempt to destabilize the administration. So, ibig sabihin, yung video na yon yung tatay niya. Sino ba ang presidente? Ibig sabihin, sa pamamagitan ng kanilang pananalita sa pagdepensa, okay, ng kanilang pulboronic, ibig sabihin, inamin nila, diba, subconsciously, alam nila na tatay niya yon. Kasi kung may mga nagpapalabas from kung saan-saan ginawa lang, or Korean novela, Chinese novela, mga ganun. Bakit sinasabi ni Sandro Marcos na pathetic attempt to destabilize the administration? So, sino ang i-destabilize na administrasyon? Hindi ba tatay niya? Akala ko ba galing sa telenovela yung video? Akala ko ba, sabi ni Abalos, ang layo-layo? At ang sabi niya pa, yeah. So, ibig sabihin, mga palangga, alam nila sa sarili nila na tatay niya yon, at alam ni Abalos na yun yung boss niya. I did not say that 100% si Marcos Jr. Ang sabi ko lang, kayo ang humusga. Kailangan nyo mag-speak up day. Yung mga military, AFP, PNP, nasa inyo naman yan. Kung kayo ay gusto nyo pa rin na pamunuan kayo ng isang bangag. Diba? Nasa inyo pa rin yan kung gusto nyo kayo ay pamunuan ng smuggler, kidnapper, lahat na, unless you're part of it. Sumumpa-sumpa kayo sa bayan, tapos ngayon, dati sinahamon nyo, Maharlika, wala namang video eh. Maharlika, ganyan, nang pinakitaan na kayo ng video. Well, sinabi ko naman na sa inyo, mga palangga, na yun nga lang, yung authority to op at saka pre-op ni Agent Morales. Diba? Anong ginawa nila doon? Diba? Sabi nila AI din. Ang sabi nila AI din. So bawat ilalabas natin, mga kababayan, dito kayo kahit gaano pa yan ka-authentic, kahit na-authenticate na yan, na-certify na yan, sasabihin pa rin nila ay hindi totoo, deepfake, kasi gusto nilang kayo ay pagpaniwalain sa kanilang bangag na pag-iisip. Actually, ito ang dami nilang pinakawalang bots, di ba? Sinabi ko sa inyo, si Lisa Tanas ay nagbabayad ng 5 milyon dun lang sa particular pages sa Facebook para siya ay purihin. So, chinek ko yung mga comment. Okay? Mag-ingat kayo na kunyari, okay? Yung kunyari naniniwala, katulad nito. Ito, troll to. Mga fake news lang ang mga ito para maghasik ng pagdududa. Ang tunay na impormasyon ay ang mga ginagawa ni BBM para sa bayan. Identical yung mga comment dito. Itong mga comment na to, ilang beses ko nakita. Okay? Fake news lang. Okay? Ito pa yung mga tipong fake news lang ang video na ito. Yan, na ito para maghasik ng pagdududa. Ibang account pero pareho ng message. Sabi ng isa, fake news na video na ito at hindi na ito makakapagdulot ng kahit anong kabutihan. Patuloy tayong sumuporta kay BBM. Pag chinek mo yung kanilang mga profile picture, pare-pareho. Walang follower. Yung iba may follower, walang engagement. Alright? So ngayon mga kababayan, sabi ng isa, basta lagi tayo magkasama, mayroong umagang kay ganda. Wag kayong maging biktima ng mga paninira. BBM nagtatrabaho ng mabuti para sa ating lahat. Pag in-scroll mo na naman pareho ang message, wag tayong maging biktima ng paninira. BBM nagtatrabaho ng mabuti para sa ating lahat. Doble-doble. At ito mga palangga, gusto nilang kontrolin ang naratibo sa social media kasi hindi nila mapigilan yung, sabi ko nga, ang wildfire ng impact nitong video na ito. My God, Abalos, ba gusto mong papulburon test? Ganyan ka. Natataranta ka. So ngayon, tignan ninyo, tinatakot kayo.
Yung kay Spokes Roque, nung pag-post niya, dinilit. Okay? Natanggal. Pero hindi nila kayang ampatin lahat. May mga matanggal man ng mga ibang post nito, pero hindi nila kayo lahat eradicate. Kasi kayo dapat ang mag-eradicate sa bangag na gobyerno. Mahiya naman ikaw, Gibo, Abalos, Marbil, Browner, Aw-Aw. Okay? Kayo ay pinamumunuan ng ngagva. At kayo na rin mismo ang umamin na ito ay destabilisasyon ng gobyerno, ay ng destabilisasyon ng sa administrasyon, pero ang palabas niyo hindi si Bangag. Hindi ba dapat kung ito ay Chinese character, ay Chinese personality or Korean personality or Russian personality, hindi ba dapat yun ang destabilize? Di ba? Hindi dapat ang target is Russian, Chinese or Korean? Di ba? Pero kasi alam niyo sa sarili niyo na natatamaan kayo dahil ang mga tao ay hindi na po tanga. At wag niyong idadahilan na ito ay panahon pa ni Kopong-Kopong. Eh yung Rolling Stone nga, di ba? May article na yan, bata pa lang si Kuting, bangag na. At bakit ayaw niyong kasuhan si Nikki Cosseteng? Yan ang matalas na sinabi na si Marcos Jr. ay nagpupulburon. Di ba? Di pa matori yan. Bakit hindi niyo sa kasuhan? Bakit ako tinatarget ninyo? At bakit kayo, sabi ko nga, ano tawag dyan? Simulcast or simultaneous kayo sa pag-react. O, tignan natin. Ano pa yung reaction nitong mga honghang? O, ito ang una pa lang nag-react, yung DND. Where's that? Ano yung DND? Okay, I think ito, DND, yung reaction ng DND. Okay, DICT. Alright. A video has been circulating on social media shows images that intend to cast aspersions on public figures. Who is the public? Sinong public figures? Kung tingnan mo kabobohan ninyo, palangga, mga kababayan, mga matatalinong abogado dyan, please, mag-comment kayo dyan. Ito sabi ng DICT. A video has been circulating on social media which shows images that intended to cast aspersions on public figures. Ibig nyo sabihin, kapag like ako, mag-post ako ng kung sino mga public figures, magre-react kayo? Wala nga pangalan eh. Public figures, ba't ayaw yung pangalan ng Marcos Jr.? Pero hindi kami tanga. So ibig sabihin, pag naglabas kami ng mga video, magre-react ang DICT? Kasi hindi niya naman nila tinumbok na si Marcos Jr. eh. O sabi ng DICT, the DICT has asserted that it is a poorly designed deepfake video that can easily be identified using simple tools openly available online. Bakit hindi nyo i-share kung ano yung tools na sinasabi ninyo para ma-educate nyo rin yung taong bayan para sila mismo ang mag-check kung ano yung sinasabi nyo DICT. Oh, sabi mo, ilabas nyo, kunyari, itong tool na to is X tool, okay? XAI, ganyan. YAI, B, AI. Then yung tao mag-check at kung paano itong tool na ito mag-manipulate ng deepfake. Pero, ang bilis niyong mag-react kasi nataranta kayo. Bakit hindi niyo subukan pumunta ng Amerika, ng Singapore o kung saan at i-present niyo itong video na ito para ipa-authenticate ninyo at sabihin niyo sa taong bayan na fake nga ang video na yon. Wala akong sinabi sa aking kaninang live namin dito sa LA na ito po si Ferdinand Marcos Jr. I did not say that. Sabi ko mga palangga, mga kababayan, ito na ang pinakaantay na video, kayo na po ang humusga. China-challenge ko kayo. Ipa-authenticate nyo. Nasa inyo ngayon ang burden kasi kayo ang umaamin na yung video na yun ay refer kay Bangag, di ko na pinangalanan. Oh, di ba? Gawin nyo, gamitin nyo yung pera ng bayan. Makipag-ugnayan kayo sa Amerika. Tinatakot nyo ako. Putangin na nyo, lahat na lang kayo. Tinatakot nyo kami. Diyan kayo magaling mga hinayupa kayo imbis na mag-deliver kayo ng result. Imbis na pababain nyo ang presyo ng mga bilihin, tulungan nyo ang mga magsasaka, tulungan nyo ang mga Pilipino, tulungan nyo ang mga taong naghihirap. Ang ginagawa mga yawa kayo, nagparty-party pa kayo dyan, lumamon pa kayo dyan ngayon, dyan sa zona ni Bangag, na wala namang kwenta. Ano man pinagsasabi niya? But let's deal with that later. Bakit umiikot ang inyong tumbong? Kung sasabihin ni Abalos, ang layo naman yan eh. Wala yan, papasira lang yan. O pag destabilize, paano mo i-destabilize ang isang tao kung ang sinasabi nila ay ito ay Chinese national, whatever national, at ito ay deepfake? Di ba?
So, kayong mga mahina ang pukote, nandyan na kayo sa pwesto dahil kayo ay mga bangag mapagsamantala. Okay? Gamit-gamit kayo ng utak at wag nyo kaming sinisindak. Wag nyo akong sindakin. Dahil tangina, lahat kayo, di ba? Gumawa na kayo ng fabricated crimes against me at sa distressed mother na pinakidnap ni Lisa Araneta Marcos, ang 2 minor de edad sa Turkey. Bakit hindi mo ako kasuhan, Lisa Marcos, tungkol dyan sa minor de edad? Ito, mga kababayan, na pinakidnap niya gamit ang AFP, gamit ang DOJ, gamit ang DFA at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Bakit hindi mo ako kasuhan, Lisa Marcos, na ikaw ang mastermind na nagpa-kidnap o nagpa-extract sa 2 minor de edad sa Turkey? Di ba? Nakakasira yan kung hindi totoo. Defamatory yan kung hindi totoo. Ay, FUCKING, challenge you. File a case against me. Dahil yan ang gusto nyong gawin sa akin, kasuhan ng kasuhan para ma-drain ako o Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.